Kabilang si Zaldico sa mga pinakakasuhan sa flood control scandal kaya mas lalo pang lumakas ang mga panawagan para pauwin siya ng bansa. Pero ang pagpapakansela pa lang ng kanyang pasaporte, isa ng malaking debate. Live mula sa Batasang Pambansa ng una sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Kapatid, una sa lahat, wala bang indikasyon na tutuparin ni Ko ang pangako niyang babalik siya ng Pilipinas? Nako, Jiggy, kung sinavotas Representative Toby Chanco nga yung tatanungin, mukhang malabo nang umuwi pa ng Pilipinas. Itong si dating Congressman Zaldico ay nga kay Chanco, imbes kasi naharapin nga yung mga aligasyon, ang ginawa nito ni Ko ay magbitiw bilang kongresista at ilabas ng bansa yung tatlo sa kanyang air assets na kinumpirma na nga ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kaya para kay Chanco, pagpapakita lang ito na wala na talagang intensyong umuwi sa bansa itong si Ko. Kaya panahon na raw para isulong na kanselahin na ang passport nitong dating kongresista. Pero dati na ngang sinabi ng DFA na hindi po yan basta-basta pwedeng gawin. Base kasi nga dito sa New Philippine Passport Act, pwede lang kanselahin ang pasaporte ng isang individual kung meron pong utos mula sa korte at kung tinuturing na siya nga pugante o convicted na criminal offense. Pero git nga ni Chanco, may nakasaad din sa batas na pwedeng kanselahin ng DFA ang isang pasaporte kung alang-alang ito sa national security. Git ni Chanco, dahil nga may malawakang mga kilos protesta kontra korupsyon, maituturing ng national security issue ang flood control scandal. Narito ang pahayag ni Congressman Toby Chanco. Para sa akin, ito isang national security issue dahil yung galit ng tao patindi ng patindi. At nakita na natin yan noong September 21, tinake advantage nila yung galit ng tao doon sa corruption sa infrastruktura para manggulo doon sa Mendiola. Jiggy, pero para nga dito kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na isa rin pong abogado, may gray area sa usaping ito. Ang pinakamabilis or pinakasolusyon daw talaga, bilisan na nga itong pagsasampa ng mga kaso laban kay Ko para makapaglabas na nga ng ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban sa kanya. Kapag nangyari kasi yan, magkakaroon ng legal na basihan para kanselahin ang kanyang pasaporte. Jiggy. Tsaka pagka nakasuhan siya ay madali na rin makipag-coordinate sa Interpol yung ating mga otoridad para lalong mahanap at mamonitor kung nasan talaga ito si Ko. Marian, anong reaksyon ng mga kongresista sa rekomendasyon ng ICI kaugnay ng pagsasampa ng kaso sa ilang personalidad kabilang na si Ko? Jiggy, sa kabila nga nitong rekomendasyon ng ICI, nahihinaan pa rin yung ilang mga kongresista sa kapangyarihan ng komisyon. Kaya may panibagong panukalang batas na inihain si Congressman Chanco sa ilalim ng House Bill number 5699 na bubuo sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Bibigyan ng kapangyarihan itong komisyon na magsampa ng mga reklamo, maghain ng sequestration o pagsamsam ng mga ari-arian, magpataw ng preventive suspension at maglabas ng hold departure orders laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Pero tiniyak ni Chanco na sa ilalim ng kanyang panukalang batas ay hindi matatapakan ng bubuoing komisyon ang saklaw at kapangyarihan ng Ombudsman at DOJ.